Ang tunog ng map na dumudulas sa makintab na sahig ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng St. Michael's Academy. Gabi na, masyado nang malalim ang gabi para may tao pang magpaiwan. Pero hindi ito alintana ni Gabriel. Sanay na siyang magtrabaho ng mag-isa, ang mga yapak niya ay nagiging bahagi na ng katahimikan. Si Gabriel o Gabe kung tawagin ng karamihan ay janitor sa paaralan sa loob ng 5 taon. Siya ang uri ng tao na bihirang mapansin, tahimik at palaging nasa likuran ng mas magulo at masiglang mundo ng mga mag-aaral at guro. Sa edad na 32, ang buhay niya ay isang paulit-ulit na kwento. Nagsisimula sa kape sa umaga, natatapos sa paglilinis ng sahig sa gabi. Para sa kanya, mayroong kapanatagan sa rutina ito. Isang katiyakan na hindi siya kailanman bibiglain ng mga bagay-bagay. Habang nililinis ang sahig, mahinang napakanta si Gabe ng isang lumang awit. Isa sa mga kantang naririnig niya noong bata pa siya. Tumigil siya saglit upang mag-unat ng katawan. Idinantay ang kanyang siko sa map. Tumitig siya sa bintana kung saan ang ulan ay marahang tumutunog laban sa salamin. Gusto niya ang ganitong gabi. Malamig, maulan at tahimik. Parang ang lahat ay napapaloob sa isang bulan ng kapayapaan. Ngunit ang biglang paglangit-ngit ng pinto mula sa faculty room ay bumasag sa kanyang iniisip. Napakunot ang noo ni Gabe. Karaniwan, wala ng tao sa mga ganitong oras. Marahil may naiwan lamang na gamit o may nakalimutan ng isang guro. Ibinaba niya ang map. Pinunasan ng mga kamay sa kanyang pantalon at tinungo ang direksyon ng tunog. Ang ilaw sa loob ng silid ay banayan. Nagliliwanag sa pasilyo na parang isang manipis na guhit ng ginto. Doon na niya nakita ang babae. Nakayuko sa isang bunto ng mga papel. Nakakunot ang noo sa lalim ng iniisip. Ang buhok nitong kulay kastanyas ay nakatali sa likod at ang suot nito'y simpleng cardigan at palda. Hindi siya nito napansin noong una, abala sa pagsusulat gamit ang ballpen. Huminto si Gabe sa may pintuan. Nag-aatubili kung magsasalita o magpapakita man lamang. Kilala niya ang babae, si Binibining Elena Ramirez, ang bagong guro ng panitikan. Bagong salta lamang ito sa paaralan, ngunit agad nang napamahal sa mga estudyante dahil sa kanyang mapusok na paraan ng pagtuturo. Para kay Gabe, siya ay parang isang mahiwagang libro, may malalim na kwento, ngunit mahirap basahin. Gabi na, bungad ni Gabe. Ang boses niya ay pumutol sa katahimikan. Napatalon si Elena. Nahulog pa ang ballpen mula sa kanyang kamay. Napatingin ito sa kanya at saglit nakatahimikan ang namayani bago ito bahagyang natawa. "Naku, ginulat mo ako," sabi nito. Inilagay ang kamay sa dibdib. "Akala ko wala ng tao dito." "Pasensya na," sagot ni Gabe. Bahagyang nailang. "Narinig ko lang ang pinto. Akala ko may nakalimot ng gamit." Ngumiti si Elena. Isang ngiti na totoo at hindi pilit. "Salamat. Nagpapaiwan lang ako para tapusin ang mga sanaysay ng mga estudyante. Hindi ko namalayan ang oras." Tumango si Gabe. Hindi alam kung ano ang susunod na sasabihin. Hindi siya sanay sa mahabang usapan, lalo na sa mga taong tulad ni Elena. Ngunit kakaiba ang pakiramdam niya ngayong gabi. "Kailangan mo ba ng tulong?" tanong niya, nagulat sa sarili niyang alok. Tumingin si Elena sa mga papel, pagkatapos ay muling bumaling sa kanya. "Sigurado ka? Ayoko namang abalahin ka." "Okay lang," sagot ni Gabe. "Hindi naman ako nagmamadali." Sa huli,
Iniabot ni Elena ang bunton ng mga sanaysay sa kanya. Sige, salamat. Pwede mo bang ayusin ito? Yung mga tapos ko na't hindi pa? Tumabi si Gabe sa mesa. Ang kilos niya ay maingat na parang ayaw niyang guluhin ang mundo ni Elena. Nagtrabaho sila ng magkatabi. Ang katahimikan nila ay hindi mabigat kundi magaan, puno ng kaaya-ayang pagkakaintindihan. Minsan tinitingnan ni Gabe si Elena habang abala ito sa pagsusulat. Napansin niya ang paraan ng pagkunot ng noo nito kapag nag-iisip o ang marahang pagkagat nito sa dulo ng ballpen. Hindi ka pala malasalita, biglang sabi ni Elena. Ang tono niya ay pabiro. Bahagyang ngumiti si Gabe. Wala naman ako masyadong sasabihin. Tiningnan siya ni Elena. Ang ulo nito ay bahagyang nakatagilid, parang sinusuri siya. Minsan, ang katahimikan ay maraming nasasabi. Mahinang wika nito. Hindi sumagot si Gabe. Sa halip, nagpatuloy siya sa pag-aayos ng mga papel, ngunit ang sinabi ni Elena ay tumatak sa kanya. Nang matapos na sila, nag-inat si Elena at ngumiti ng maluwag. Salamat, Gabe. Hindi ko inaasahan ang tulong ngayong gabi, pero natutuwa akong andito ka. Tumango si Gabe at nagsimulang umalis. Walang anuman. Magandang gabi, Gabe. Pahabol ni Elena. Tumigil siya saglit sa may pinto, tumingin pabalik at ninitian ito. Magandang gabi, Binibining Ramirez. Habang naglalakad pabalik sa kanyang mob, napansin ni Gabe na parang may nagbago ngayong gabi. Sa unang pagkakataon, ang dati tahimik na mundo niya ay tila na puno ng kaunting kulay.